Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-412 na kabanata, ang bagong kakampi. Matagal bago nakabawi ang lahat sa pagkabigla. Teacher, sigurado po ba kayo na tao talaga kayo? Tanong ng isang estudyante. Sa palagay mo? Ngiting nakakaloko ang sagot ni Alex. Pagkatapos, bumalik siya sa pagiging seryoso. Gusto kong matutunan ninyo ang isang bagay mula rito. Ang kayabangan ay nauuwi sa pagkatalo. At kung matalo man kayo, tanggapin ang pagkatalo. Huwag maging sore loser. Ngayon, pumila kayong lahat. Bahagyang nag-alinlangan ang mga estudyante. Wala tayong oras para mag-aksaya, madiing sabi ni Alex, sabay tingin ng seryoso sa klase. Bilisan nyo. Agad namang kumilos ang lahat sa klase at pumila ng maayos. Sa unang pagkakataon, mas maayos pa ang ugali nila kaysa sa mga estudyante ng class 1. Okay class, ngayon ay magsisimula tayo sa squats. Tara na. Napuno ng reklamo ang paligid. Kahapon, pinagtatawanan nila ang mga guro na napilitang tumakbo. Ngayon, pagkakataon na nila na mapahiya. Billy, kung hindi ka masyadong pagod, at kaya mo pang sumabay, pwede kang sumali sa amin. Kailangan mong pagbutihin ang iyong fitness, lalo na't nahimatay ka kahapon. Tingnan mo ang sarili mo, mukhang pagod ka na, sabi ni Alex habang nakatingin kay Billy. Ang kapal mo, Alex. Huwag kang masyadong mayabang. Galit na sagot ni Billy habang nakatitig kay Alex. Hindi na inaasahan na ganito ang magiging resulta ng kompetisyon nina Alex at Dylan. Nanlaki ang mga mata ni Alex sa gulat sa kanyang paggalit. Nais lang naman niyang tumulong at hindi niya inaasahan na magagalit si Billy. Ang yabang nito, naisip ni Billy, sabay buntong hininga ng inis. Agad niyang ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapaalis si Alex. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo ng padubog. Sige, magkaroon ka ng magandang araw, kalmadong sabi ni Alex at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang klase. Napapagod na ang mga estudyante sa kanilang squats, ngunit hindi sila tumitigil. Bago dumating si Alex sa Oak Ridge High School, ang Class 6 ay palaging pangunahing alalahanin ng lahat ng mga guro. Ang mga estudyante ay isang pasaway na grupo at tila imposibleng disiplinahin. Kaya't laking gulat ng mga guro nang sumilip sila sa bintana ng staff room at makita ang mga estudyante na sumusunod kay Alex. Bakit? Paano niya napasunod ang Class 6 ngayon? Tanong ng isang guro habang nakatingin. Nag-squats at jump silang lahat, sabi ng isa pang guro na nagmamasid. Nagsama-sama ang iba pang mga guro sa bintana. Talaga? Anong nangyayari dito? Tanong ng isa na hindi makapaniwala. Ang seryoso nila, sabi ng isa pang guro na halata ang pagkabigla, at masunurin pa. Bawat guro ay litong-lito habang tinatitigan ang mga estudyante sa field. Hindi nila maunawaan ang kanilang nasasaksihan. Ito ay isang bagay na hindi pa nila nakita. Kahit anong gawin o sino man ang magturo sa Class 6, kailanman ay hindi naging masunurin ang grupo. Matapos ang pakiramdam ng libu-libong squats at jumping jack, sa wakas ay pinayagan na ni Alex ang mga estudyante na bumalik sa kanilang silid-aralan. Ang kanilang mga hita ay namumula, at dahan-dahan silang naglakad pabalik sa gusali ng paaralan, hirap na hirap at masakit ang bawat hakbang. Paminsan-minsan, humihinto sila upang makahinga at sumandal sa isa't isa para sa suporta. Tahimik nilang ibinubulong at inirereklamo ang kanilang nararamdaman. Sa kanilang lahat, si Dylan ang pinakaseryoso. Pinoproseso niya ang lahat ng nakita at natutunan niya sa araw na iyon. Matapos ang jumping jack, nilapitan niya si Alex. Nagkaroon siya ng bagong respeto para sa kanyang guro at umaasa siyang matuto pa mula rito. Nag-usap at nagkatawanan ang dalawa habang pinapanood nila ang mga estudyante na paika-ikang bumabalik sa klase. Labis na nagulat ang iba nang makita si Dylan at Alex na nagkakasundo.
Para bang ipinagkanulo sila ni Dylan sa pagpapakita nito ng respeto at paghanga sa kanilang bagong guro. Well, ayan na iyon, pagtatapos ni Alex. Kung magpa-practice kayo ng sapat, makakatulong ang regimen na ito sa inyong long jump technique sa hinaharap. At kung kailangan nyo ng tulong, maaari kayong lumapit sa akin at magtanong. Pero kung babalik kayo sa klase at hindi makikinig o magpapasaway, hindi ko kayo tutulungan. Salamat teacher, sabi ni Dylan ng may galak at agad na bumalik sa klase. Tila lubos siyang nagbago. Mula noon, nagsimula siyang magtala ng mga leksyon, tumayo ng mas tuwid, at pakinggan ang bawat sinasabi ng kanyang guro. Napaka-energetic niya sa natitirang bahagi ng araw. Pagkatapos humingi ng payo kay Alex, parang bumukas ang kanyang mundo at lumawak ang kanyang pananaw. Maraming dating problema niya ang mabilis na nalutas sa ilang payo mula kay Alex. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kabilas na pag-unlad. May dahilan si Dylan na maniwalang ang kanyang kinabukasan sa larangan ng sports ay magiging maliwanag at puno ng tagumpay. Ang iba pang mga estudyante, gayunpaman, ay walang ganitong klase ng relasyon kay Alex at hindi nila maintindihan kung paano at bakit iba si Dylan. Pagkatapos ng ilang klase, tiningnan siya ng iba pang mga estudyante ng may pagtataka, nag-aalala kung may sakit ba siya. Isa sa kanila ang lumapit upang tingnan kung may lagnat siya, iniaabot ang kamay sa kanyang noo. Ngunit inalis niya ito at tumayo sa ibabaw ng kanyang upuan. Pasensya na kayo, pero suportado ko na si Mr. Alex ngayon. Huwag niyo akong pilitin na tumulong sa anumang plano niyo laban sa kanya, dahil hindi ko gagawin iyon, seryosong sabi ni Dylan. Pagkatapos ng kanyang mga sinabi, umupo siya. Tahimik ang buong klase. Makalipas ang ilang sandali, may nagtanong, "Hoy, Dylan, okay ka lang ba? Paano ka nagbago ng isip matapos kanyang talunin? Hoy, Dylan, sumusuko ka na ba? Ano bang binigay niya sa'yo?" Dagdag pa ng isa pang estudyante. Umiling si Dylan at binuksan ang kanyang libro, hindi pinapansin ang naguguluhang tingin ng iba. Napakagaling, pangungot siya ni Lance, na nakaupo sa likuran niya. Lumapit naman si Eric. Ngayon, nakuha na niya si Dylan sa panig niya, sabi ni Eric ng mabagal. Kapag nagpatuloy ito, magiging masama ito para sa atin. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan para mapatalsik si Alex. Dapat tayong dumiretso kay boss. Teka lang. Hindi naman natin kailangang umabot doon agad, sagot ni Lance ng pabulong. Pinahid ni Eric ang kanyang masakit na mga binti at nagsabi, nagbabago na ang pananaw ng mga kaklase natin tungkol sa kanya. Tingnan mo na lang ang nangyari kanina. Si Dylan, isa na niyang alalay ngayon, at wala ni isa ang tumutol ng pinagawa niya tayo ng mga walang kwentang squats at jumping jack. Ang pinakamainam na paraan para mapaalis si Alex ay papuntahin ang boss ko dito sa paaralan para bugbugin siya. Huwag masyadong padalos-dalos, tugon ni Lance. May mas madali pang solusyon. Kung gusto mong pabagsakin ang isang tao, simulan mo sa kanyang kahinaan. Huwag mong tingnan ang mga tao sa paligid niya nitong nakaraang mga araw lang. Tingnan mo ang mga damit na suot niya. Ang mga damit niya, bulong ni Eric. Oo, mukhang mahirap siya manamit, at halatang hindi niya maiwasan iyon. Mababa ang sweldo niya, kaya malamang na kailangan niyang magtipid para sa pagkain at mga bayarin. Muling hinimas ni Eric ang kanyang mga binti. At ano naman ang kinalaman niyan? Tanong niya ng may inis. Napakasimple lang, sagot ni Lance. Ang sweldo ni Alex ay nasa 800 o $900 kada buwan. Pagkatapos niyang magbayad para sa pagkain at damit, halos wala na siyang natitira. Sa katunayan, dahil bago pa lang siya rito at nasa probation pa, baka mas mababa pa ang sweldo niya. Ngayon, may 32 estudyante sa klase natin. Paano kung hilingin natin kay Mr. Alex na bilhan tayong lahat ng pagkain sa kantina? Ang isang pagkain kada tao ay nagkakahalaga ng $15. Sa totoo lang,
Kung aalisin sina Heidi at Dylan, 30 na lang tayo, dagdag pa niya. Umiling si Eric at napabuntong hininga. Kung ganoon, aabutin iyon ng kalahati ng sweldo niya para bilhan tayong lahat ng pagkain. Pero kaya pa rin niya iyon. Oo, pero kung hindi siya bibili ng pagkain, magagalit sa kanya ang buong klase, kontra ni Lance. Trabaho niya ang alagaan tayo, di ba? Kung papayagan niyang magutom ang mga estudyanteng nangangailangan, wala nang susuporta sa kanya. Kaya ang tanong, kung kaya niyang bilhan tayong lahat ng pagkain, gagawin ba niya? Kinalabot ni Eric ang kanyang ulo. Malalaman natin. Kahit paano, sulit subukan, nakangising sabi ni Lance. Ang Oak Ridge High School ay isang paaralang elite, at kakaiba ang kantina nito kumpara sa ibang mga institusyon. Mayroon itong 2 palapag na nag-aalok ng iba't ibang klase ng pagkain sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa ikalawang palapag, ang pinakamurang pagkain ay nagkakahalaga ng $15. Kahit si Alex ay kailangang amining maganda ang pagkain dito. Bagamat medyo mahal, kayang magbayad ng mga estudyante at guro para dito. Habang naglalakad si Alex papunta sa kantina, ilang mga estudyante ang dumaan at bumati sa kanya. Tumango lamang siya bilang tugon habang bitbit ang tray na may salad at sandwich papunta sa isang bakanteng upuan sa mataong silid kainan. Hello teacher. Tumigil si Alex at humarap kay Eric, na nakatitig sa kanya gamit ang malalaking mata na parang isang kaawa-awang tupa. Mr. Alex, tulungan niyo po ako, wika ni Eric na puno ng pagkaawa. Kasama niya ang ilang mga estudyante mula sa klase 6, nakatayo sa tabi niya. Ano ang problema? Tanong ni Alex habang umupo, pasulyap-sulyap sa tray na dala niya. Gutom na siya. Wala po kaming pera. Pwede niyo po ba kaming bilhan ng pagkain? Daing ni Eric, sobrang drama na napaluha pa sa kanyang palabas. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.